Hello, yes. Siguro nagtataka kayo kung bakit, especially sa YouTube channel ko, no, na hindi na ako nakapag-upload ng latest video. It's because, ang latest, dito ako sa, ang latest, dito ako sa isang bed of roses. Char. So, ayun po. Dito ako ngayon sa ospital. It's because meron akong revelation. Actually, ako bilang isang tao, hindi porket yung buhay namin exposed sa social media. Pero meron din akong mga iniingat-ingatan dahil na hindi ko sinabi. So yung mga hindi ko sinabi, nakadepende yun sa akin. So ano-ano po yun mga hindi ko sinabi. So ito na, sabihin ko na. Kasi andito na naman din ako sa ospital eh. Sabihin ko na para masasabi natin na, yun pala yung iniingat-ingatan mong sekreto ha. Kaya pala ganun. Hindi. Kung natatandaan ninyo, ang dami nagsasabi, Bayut, magpa-medical check-up ka na para ma-monitor mo na ang katawan mo. Alam nyo anong sagot ko? Opo, maraming salamat sa concern ninyo. Kasi ako lang din naman ang nakakaalam. Ako lang din naman ang higit na nakaalam sa sarili ko. Kasi ako lang din naman ang nagdadal sa sarili ko. Pero sa totoo lang, meron na talaga akong dinadabdam. So it's been, I think how many years already na nakauwi ako sa South Korea. And yung treatment ko doon sa South Korea, hindi naman yun natapos. So ganun talaga yun eh. Pag may treatment na hindi natapos, especially to cancer, there is a possibility na babalik talaga siya. At ito na nga siya, Day. So, ayan po. Kung natatandaan ninyo, ulitin ko ulit ha. Baka ulit-ulit. This year, April, ay nagpasya po ako na, since wala akong record, no? Pag uwi ko galing South Korea, wala akong record sa medical history ko doon. So, nagpasya ako na mag PET scan. So, yung PET scan na yon, isa yan sa mga magagandang test para makita mo ang makita mo yung tissue sa ilalim ng katawan mo. Basta yun, hindi lang ako medically, yung mga medical term. Basta yun yung ginawa ko sa sarili ko. Nagpa-PET scan ako at maraming salamat kay Madam kasi kung natatandaan din ninyo, may nagbigay ng budget para sa PET scan ko. Thank you so much. So, to make the story short, guwapa ko, yung lumabas yung result ng PET scan, syempre, may nakita na hindi maganda. So, hindi ko yun sinabi sa inyo because alam ko na talaga yun na meron talagang makita na hindi maganda. Kaya ang ginawa ko, kung natatandaan din ninyo, kumain na ako ng baboy nun. Kasi sabi ko sa sarili ko, kain muna ako ng baboy habang hindi pa ako nag-undergo ng another treatment. Diba? Ay, wow. Dumating aking doctor, Day. Stop. Okay, balik tayo, no? Saan ba tayo? So, noong lumabas yung result ng PET scan ko, meron na talagang hindi maganda na result. So, ano yung hindi maganda na result? Bumalik siya. May nakita talagang namumuo ulit yung doon sa Korea, yung di ba? Di ba may bukol na kinuha doon? So, meron ulit siyang tumubo. So, hindi na ako nagtataka. Kasi na-feel ko na yun sa sarili ko eh. So, ang ginawa ko ay morning. Ang daming labas-pasok. Kaya, syempre, hindi natin sila pwedeng kunan ng video. Kasi it's against the hospital, Kasi minomonitor pa talaga nila yung aking overall health bago sisimulan yung chemo.
So nagkaroon ako ng ganito kasi nahirapan akong huminga. Okay? Parang wala namang papasok. Balik tayo sa story ko. Story conference. About sa, yun nga, recurrence ng aking cancer. So yun, nung time na nalaman ko ng PET scan result na meron talagang nakita, ang ginawa ko, I prepare myself. Naghanda na ako ng date kung kailan ako babalik sa doktor for another yung guidance counseling kung ano yung susunod na gagawin. Pero hindi ko pa ginawa yun. It's because marami pa akong kinonsider. So unang-una yun yung pagbalik ko sa South Korea para magbakasyon sana, which is granted sana yun. Pero wala na tayong magagawa kasi nga ito na po yun, mas i-priority natin yung ating health. So cancel na po yun kahit granted yung ating tourist visa sa South Korea. Cancel. Dami ko pang gawin sana. Punta pa ako ng Davao for Kadayawan kasi I am invited. Pero hindi din natuloy kasi nga yun, pumutok na day. So, excuse me. Nagsimula ito yung tawag doon, yung after ng birthday ni Nonito Roy. Hindi naman ako busy nung time na yun eh. Kasi pinaubaya ko kanila kay May Timang sa ibang sister-in-law ko yung preparation. Pero nagtataka lang talaga ako kung bakit yung nag-check out kami Friday. Yung kakatapos lang ng probinsyano. Nahirapan akong huminga. Oo. So Friday ng gabi, ang ginawa ko nun, tulog lang ako ng tulog. Kasi pagod ako. Pagising ko kinabukasan Saturday, hindi na ako makahinga. So yun. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa bahay ng inay, nanghingi ako ng advice kung anong gagawin ko. Sabi ng inay, magpa-hospital ka na dong, ipa-check up ka na. Sabi ko, sa Monday na lang ma, punta muna ako sa bukid. So ang ginawa ko, punta ako sa bukid. Pagdating ko sa bukid, pahinga ulit ako. Pero hindi ako makatulog. It's because, yun nga, yung paghinga ko, talagang I am catching up my breath. Until Sunday morning, meron akong na-notice na merong dugo sa plema. So ayun, nagpasya na ako kay Paul. Tinawagan ko na si Inday Ngabel na, Day, kung anong mangyari sa akin, Day, please kunin mo ako sa Katmon para magpa-admit na ako sa ospital. So yun po. Tinawagan ko na si Inday Ngabel Sunday na magpasundo ako Monday. So yun. Monday ng umaga, maaga akong hinatid ni Paul sa bayan para susunduin na ni Inday Ngabel. So pagdating ni Inday Ngabel, sinundo niya ako. Dala-dala ko na yung mga gamit ko, damit, Fenty, para mabango yung aking cafe. Char. Dumiretso na kami sa Chonghua. So, Chonghua yung pinili ko. It's because isa ito sa, for all I know, which is yes, na maganda talaga yung ano nila dito, facilities. Especially yung mga ginagamit nilang mga yung mga machines, mga high-tech yung mga machines nila. So yun yung story kung bakit parang sobrang bilis ng pangyayari. Ang isa sa mga sinisisi ko, yung hindi ako makahinga, yung chorizo. Yung chorizo.
At saka yung isaw na niluto ko nung gabi. Kailan yun? Dahil Thursday yun, no? Yung nag-staycation kami sa Tarima. Isaw at saka yung tocino. Chorizo de Cebu. At yung sa birthday ni Nonoy Turoy, kumain ako ng isang hindi naman isang buong paa ng baboy, yung lechon. So baka yun yung dahilan na nagtitrigger siya. So ayun, pagkatapos nun, mahirapan na talaga akong huminga. Oo. So ganun talaga, no? Ang buhay. Hindi talaga natin mapipredict kung ano yung mangyayari sa atin. And then, I'm very happy, I'm very thankful because Inday Ngabel is very hands-on. Sobrang grabe si Inday Ngabel, sobrang bait niya. Yun, kinausap ko yung pamilya ko about sa sitwasyon ko. Sabi nila, oh, you done so many things sa pamilya natin. It's time naman na sarili mo na yung anuhin mo. Sarili mo na yung atupagin mo. Sabi ko inatupag ko naman yung sarili ko eh. So wag po kayong mag-alala kasi yung mga natin doon, yung mga alaga kong mga aso, si Bukatach, sila si Brandy, nandun naman si Paul. So ang dami pa naming supply dyan. Maganda yung room nila dito sa Chongwa. Kaso lang, pasensya na po, hindi po pwede ang visitor this time. Sobrang higpit nila. 2 tao lang ang pinapayagan na magbantay sa akin. At saka yung mga visitors na papunta dito, hindi pwedeng makaakyat hanggang doon lang sa information. Ang dami nag-offer ng food. Ang dami namin natanggap na food. Maraming salamat po. Pero yung mas mabuti na pag may magbigay ng food, wag na lang po kayong magpunta dito. Kainin niyo na lang food yung ibigay ninyo kasi nga medyo mahihirapan ding magsundo si May Timang doon sa information kasi nga hindi pwede akong iwanan. Lalong-lalo na po pag may instruction yung nurse kasi hindi talaga ako pwedeng makalabas sa room sa kalagayan kong ito na naka-oxygen. Pero in fairness, no, thank you so much. The result of my test, bago sisimulan yung first cycle of my chemo are okay. Hinihintay ko na lang ang pag-assess ulit ng aking doktor na si Dr. Jerry Yu Tan Chumbing. So, ang daming doktor dito. Ang daming attending doctors ko. Si Dr. Mitchi Mariwano Montibonchua, Dr. Oliver de la Victoria Boyser, Dr. Shane Villamala Sinisa Boyser, Dr. Christian Darrell Basubas Baysak, Dr. Jerry Yu Tan Chunbing, yun yung aking oncologist in charge of me, si Dr. Princess Pearl Lopez Rabang, and si Dr. Joshua Emmanuel Idilion Abejero. Yes, doy. Tsaka yun kanina, may pumasok ito na doktor. Gwapo. Bata pa. Nag-twinkle aking kefi dahil. Joke lang. Yan po. At sa inyong lahat, maraming salamat sa mga prayers ninyo. Thank you so much. And yes, tayong lahat ay lalaban. Naghatid ng snacks. So ayan po, maraming salamat sa mga may pinagdaanan dyan kagaya ko. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Magdasal lang po tayo, ha? At sa panahon na ito, huwag natin kalimutan kumain para mas nalakas ang ating immune system kasi pag nag-chemo kasi talagang hihina ang ating immune system. Okay, laban lang. At saka, dasal. Yan lang talaga ang ating kaligtasan. At saka, be positive. Alam ko lahat ng nangyayaring ito ay talagang
hindi tayo pabayaan ng Diyos. Nandyan lang siya para gabayan tayo at para magiging mabuti ang ating kalusugan. Thank you so much everyone. God bless us all, and ito po yung aking greatest revelation sa aking kalusugan, kung saan sabi ng mga doctors dito na kung natapos ko yung treatment ko sa South Korea, hindi na to babalik. Kasi nga, di hamak, mas maganda naman talaga ang healthcare sa South Korea. Pero, maganda din naman ang healthcare sa Pilipinas kasi nga, unang-una, maintindihan ko yung instruction. At saka ako ay naniniwala na yung mga ginagamit na mga chemo, same lang din kung ano yung ginagamit sa Korea. Sa Korea lang, medyo makales ka lang sa bayaran kasi magandang yung ano nila doon, yung the way ba magbayad, makales ka. Pero laban pa rin. Ang importante, nandito ako sa Cebu, malapit ako sa pamilya ko, malapit ako sa kaibigan ko, at malapit ako sa inyo. Thank you so much everyone. At sa lahat po ng nag-aaruga sa akin, especially dito sa Chongwa, Mandawi, from the nurses, from the doctors, maraming salamat po. Kay Inday Ngabil, and kay May Taymang, thank you so much to all of you. Sa lahat na nagpadala ng foods, Ma'am Elena Chua, may-ari po ng Little Amsterdam, Sirao Garden, thank you so much. Doc Stella Warki, ang may-ari ng JS Medical Laboratory, thank you Doc. Ma'am Ga for the water, maraming salamat. Ma'am Heidi and Sir Robert Thinward, maraming salamat po sa cash gift and sa pizza sa pinadala dito sa pamamagitan ng kanilang personal secretary na si, kalimutan ko yung pangalan mo, Day. Si Rose. Si Rose na nagkasaag-saag pa in town sila. Nakarating, doon sila pumunta sa Fuente, sa main Chongwa. Na nandito ako sa Mandawi. Thank you, Inday Rose, na personal secretary ni Ma'am Heidi and Sir Robert Thinworth, na nakabalik na po sila ngayon sa Australia. Thank you for the cash gift. God bless us all. And kay Tres Ono, na nagpadala ng Tres Ono caricature, na nagpadala ng fruits, maraming salamat po. Kay Tips Miu, thank you for the dragon fruit, and God bless us all. Ang lava na to ay lava natin. See you on my next. So, ang susunod kong ipapakita sa inyo is yung aking healthy juicing naman habang nag-undergo ako ng chemo. Bye! That's my greatest revelation. God bless us all.